Hello, good morning. Matuang topic di karon is punta sa Laravel. Then kining sa midterm di is ato siyang i-end ang Laravel sa midterm. Kay sa mga next nga ah, sa next na nato nga topic ko is mosolve ta sa mobile app. Kay target nato sa inyong fourth year is matakol na to ang web development, ang back-end development, o ang mobile app development. So ato lang i-focus ang mga necessary kayo or mga essentials nga knowledge para sa pag-work niyo pohon. So atong topic karon nagyapon ta sa Laravel. Then usa sa mga essentials nga need ninyo mahibaw-an unsaon pag gamit og Excel file diri sa back-end. So namagoy mga case nga for example, ang inyong gibuhat nga system walay features nga mag-import niya or ma-export niya ang mga data gikan sa database. So possible na ay mga inana nga case. So mo na tong trabahoon karon. So mag-install ako bag-o nga project no kay di man ko ganahan balik-balik. So while nag-install na siya atong discussan unsay purpose man ani niya atong topic karon. So ang atong uh, topic is regarding import ug export og data from database to Excel file. So importante kina siya kay sa kadagan akong nabuhat nga project usa din na siya sa mga required. So usa sa example na what if namoy database nga naay mga record sa sales, then inig-submit ninyo sa BIR, mag-require sila og Excel file sa inyong sales. Then dili ninyo siya ma-generate sa inyong system kay uh, dapat gud ang sa clear ana is naka-base kung sa forma sa inyong database. So di na siya need ang kani siya nga knowledge. So dapat kabalo mo kung saan pag-import o kung saan pag-import og data from Excel to database, then vice versa from database to Excel file. So inana ato ang mahimong topic karon. So medyo taas-taas na ang installation no. So i-pause na sa nakang video until mama na ang installation. So almost done na ang installation. Wait anda. Okay. So okay na na-install na siya. So karon ato na siyang i-open diri sa uh, Android Studio, Visual Studio. So karon atong button ani mag-import ta o data gikan sa Excel file padung sa database. So atong button ani magbuhat sa taog example nga data. So wala ko nag-prepare lang sa ani no kay gusto ko makita ninyo nga buhaton siya from the scratch tanan. So for example atong ipag-upload kay users. So for example ang first name kay Jason, then ang age. So ato lang simple yun ana siya. So ato sa simple yun ana lang tulo ka record. So ato sang gi-import gikan sa dali sa Excel padung sa database. Usa sa bantayan ninyo ana di ay basta gani mag-save mo dili nimo ma-direct og use ang Excel. Dili mo siya gamiton o dili mo siya i-save ang file as
CSV. So kini siya. Ang diferensya din sa CSV is gamay ra. So kabantay mo sa pure nga Excel, naka-box-box ang separation sa uh, mga data ana. So dito sa CSV, giseparate ang data ana by camera. Kay if imo siya i-open na sa, for example, dahil sa na if tanaw mo siya dire, nag-i-open ako siya sa notepad, ang record niya giseparate gyud siya by kama. So mora diferensya niya. So kung para maka-start ta, mag-create ta og terminal controller PHP artist. So nag-create ko og usa ka controller. Ang name niya is import user. So ato din siyang bato accessible dito sa uh, browser. So import. So para lang maka-generate ta og command, then para lang matest na to if sakto ba siya ang setup, ato i-return ang request. Then arita sa API. So need man to siya ba to accessible, mag-type ta og route, then pwede ra ang get, then import. Then naibutan nimo dire kung ang address sa gusto nimo iparan nga controller. Then ang name sa class, then ang name sa method import. So kini siya accessible na siya sa URL. Wait, naday ko nakalimtan, no? Wala pa na siya naran ang server. So okay na siya. Ato i-try para if mo accessible ba ang import nga controller. Okay, so accessible na siya. So if ato siya butangan o value id equals 1, so magawas siya. So ready na ato ang controller. So ang pag-add na lang sa command. So ari sa ta sa pagbasa og Excel file. So daghan way sa pagbasa og Excel file. Actually na may package nga pwede mo gamiton. If imo siya i-check, Laravel so naay mo gawas nga Laravel Excel na sa kining pinaka common math website Excel. So common sa siya nga gamiton. Pero daghan kini siya og features which is dili na siya applicable ang uban sa tua. So usa na sa mga problem. So since daghan kini siya features nga dili nato siya ma-use jud, ang ato ang buhaton ni dili nato siya gamiton. Kay naa may mga functionality ang Laravel nga pwede nimo ma-use which is built-in na niya. So arita sa native. So ang first na nimong buhaton na ay mga features nga pwede na itong ma-use. So mga built-in na siya nga class diri sa native PHP. So ang first ato siya i-check if ang Excel file nga atong gibuhat nag-exist ba. So nganong ato siya i-check kay mag-error mo siya if mo direct kag basa sa file then wala di siya nag-exist. So ato siya i-check ning users if nag-exist ba siya. So ato na siyang isulod og if. So iyan na i-check if nag-exist ba siya,
Then if wala gani, mo return siya error. Then iyang message, file does not exist. So karon usa sa command na natong gamiton is kining i-check na to if uh, pwede ba siya i-open ang file or dili. So ato siya i-undergo sa variable nga open. Then naanay function nga f open. So meaning ng f open, i-check niya if pwede ba i-open ang file. So ang atong ibutang diri isang file path na ni siya sa file. Then butangan nato siya og r, meaning ana is read. So atong ibutang diri is path man sa file, arita sa gibutan to ako sa documents diri. So ari ka sa properties, i-check nimo iyang path. So iyang locations na diri. So ato siya ibutang. So mao ni iyang absolute path, no. So mao sa na dili niyo i-apply. Then iyang name at lang isumpay. So kana siya ma-check na nimo siya if ma-open ba siya ni dili kay mo-return man siya o true or false sa pagbasa lang niya mismo. Pero if gusto jud nimo siya i-confirm, pwede ka magbutang og so kana siya. So kini lang mismo mo return na siya true or false. So karon ang mato nato ani if tanawon nimo diri sa record, naka row na siya. So meaning dapat basahan nato siya each by row. So ang metabuan na atong bato na is magamit og loop, which is called common man ni sa inyo hasan, gigamit pud ninyo for sure. So ang while loop, so ang advantage lang ani kay mo stop naman ni automatically kung wala na row siya. Then need to siya i-assign ang data. Then so diri sa native web PHP na ay function nga called f get CSV. So kini siya. So pwede na to siya gamiton kay mas tindot ni siya kay mas specific siya nga ang gapin niya ang file sang CSV lang nga file jud. Open, then inya declaration which is comma. So i-check niya if separated ba siya by comma. Then the same gyapon i-check na to siya if false ba siya. So kini siya ma-check na nimo siya if na ba siya data nga separated by row. Kay if i-check nimo siya dinhi bisag wala na siya data god, naaman siya row gihapon. Actually unlimited mo gud siya. So diha mag-cause nga possible mag-error mo. So muna nga iya siyang i-check sa if na pay data nga separated by comma. So if naa, so iyang button is mag-set siya og array. So ako lang i-explain, no. Different lahi ni siya og meaning ang array nga ingon ana o naa ni siya. So put pa sa aning kini siyang bracket kay pwede siya ipatong-patong ang data. So meaning if naay nakuha nga record din sa while, isulod niya ani nga array, then ang second nga row isulod na pud siya ani. So if dili nimo siya butangan ana good, ang first row ra ang ma-add dinha. So karon pwede na to siya i-try o return. So once kanina siya ay error, so ato po siya i-trace. So ito lang i-review. Okay. So ito i-try pa run.
So na siya error diri. So niingon siya ang fget csv is argument number 2 length must be a type of integer. Okay. So if you check nimo ang yang function in PHP, so mao ni siya. Ako lang i-zoom. So ang required din niya is ang resource kung asa napita ang file, which is nasakto na siya kay nag-hold din siya ani. Then ang next is integer length niya. Then ang separator sakto na to siya. So man siya ang separator. Ato siya butangan og for example 1000. The next is enclosure escape. So optional na siya. So ang mga ani din nga value is naa siya yung mga default value. So meaning for example kining int, if empty siya, ang mahimo niyang value is null, pero integer mang required 3 buong nag-error siya. So atong ipara nagbalik. Okay, so kita ninyo ang diri sa file na basa na dayon niya. So si Jason, Trisha, and Mark. So diyan mo maka-get sa idea nga gikan ani nga list, pwede na nato siya ma-save na dito sa database. Then ato lang i-discuss pa jud no. Kung kabantay mo naka-array na siya. So pwede nimo siya ma-access ang first lang data. If imo siya butangan og 0 diri, so ang first ra ni gawas. Then if butangan pa jud nimo siya og 0, ang magawas ana ang JSON na lang. Then if ilisa nimo siya og 1, ang magawas ana isang apelyido na lang. So akong gi-mean ana is ang each data is accessible by index. So gitawag nato siya index no, ang position sa data. So ato i-remove ang indexing para ma-print ang tanan. So karon ari na punta sa PHP my admin. So karon magbuhat ta og example lang nga database para ato. So ato lang idiretso sa Excel. Then sud sa Excel mag-create ta og database nga users. So ang naa dito is first name, okay, so na tayo database. Ato lang siyang i-make sure nga connected siya. So nabalig na punta sa env file para makonect na to siya sa database. So ang pangalan sa database ra nga to ang usbonan ni users. So karon each row ato ba siyang i-save sa database. So pwede na to siya i-direct db table users with s pa to, users, yes, then insert. So ang na dito fname, so ato sa na empty.
then lname, then next is age. So kamantay mo explain ako ganiha nga kini nga data accessible na siya by index. So pwede to siya i-direct nga di na ta magamit ani. So itong button direct ang data. Then ang index sa name is 0. Then ang index sa 1, 2. Then napay nakalimtan ang connection sa database. So use eliminate support. So try na to. So eliminate support to database. Okay mo siya yes. Okay, so empty na siya. So meaning wala siya error. Pero i-check na to if nasa iba siya. Okay. So inana na siya. If ato lang i-zoom. So in ato na siya, if ato siya i-clear og balik, ato lang is bono. Then para mas okay siya, once mo man ang while, ato siyang butangan og return. Di na to siya i-true. Then matatag message. Import successfully. So if imo siya iparan og balik, so imported successfully na siya. Then if imo siya i-reload ang database, so nasud na ang mga users. So inana na siya ang concept sa pag import o data from Excel file padung sa database. So basic kayo na siyang task if trabahoon mo ana, pero useful kay na siya kaysa ko ala experience kapila ko na tagaan og task nga ingon ani. So if wala mo experience ani di mo work mo sa IT industry, so magkagulyang pa siya mag search and sa pag-implement, then simple ra kay check solution. So ano na siya, so ato lang balik ko no i-review to. So need mo og env nga connection sa database, then wala mo i-install nga package para support, create mo og controller, then ang need to kay kanira connection sa database, then so man siya, I think simple ra kada siya, makuha ra na ninyo. So that's it. Namo ika 13 nga activity, then mag-send ako sa messenger sa instruction niya kung saan.